Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang kwento, ay muli ko lang pong hihilingin sa inyong mga mabubuting puso na pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit present man lang. Siguro naman hindi yun magdudulot sa inyo ng malaking perwisyo, di ba? Pindutin na habang nakikinig. Salamat sa iyo, katribo ah. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Makalipas ang mahigit isang oras, ay nagsibalikan na sila sa kanilang pwesto malapit sa ilog. May dalang sili, kalamansi at iba't ibang mga dahon na pwedeng isahog sa pagkain, sina Mancio at Tingting. Nakahanda na rin ang isda na ipapaihaw nila, na hinuli naman nila Kulas at Kanzu. Si Lino naman ay nagsisimula ng magpaningas ng apoy para sa paglulutuan ng isda. Masaya silang nagkikwentuhan habang nagluluto nang makarinig sila ng tunog ng mahinang pagsipol, na animoy tunog rin ito ng isang ibon. Sumenya si Kanzu na huwag maingay. Naging alerto rin si Artemis dahil agad itong bumunot ng kanyang pana. Teka, bakit? Hindi ba't ibon lang yan? Tanong pa ni Tingting. Sabi naman ni Clea, mukhang hindi yan totoong ibon. Artemis, ano yung tunog na yun? Kung hindi ako nagkakamali, yan ang tinatawag na isdang ahas sa ilog. Malawak ang ilog na ito at dito siya madalas mamataan. Minsan naman ay sa ibang lugar. Ano namang itsura ng nilalang na yan? Tanong naman ni Kulas. Bago pa makasagot si Artemis, ay biglang gumalaw ang tubig sa ilog. At umahon ng isang malaking halimaw na animoy isang dinosaur na may mahabang leeg. Pero ang leeg at ulo nito ay sa ahas na maraming kaliskis. Agad sumigaw si Kanzu, "Magsikubli kayo!" Agad naman silang nagsikilos at saktong nakapagtago lang sila sa mga puno ay biglang nagsitalsikan ang mga kaliskis noong halimaw na iyon. Ang mga batong tinamaan ay nabiyak. Ha? Anong klaseng kaliskis yan? Bakit kayang bumiyak ng bato? Sigaw pa ni Tingting. E di matibay na kaliskis, sagot naman ni Kulas. Noong muli nilang silipin ang halimaw ay nawala na naman iyon. Nagsalita naman si Mancio. Kanzu, may dinosaur ba dito sa mundo nyo? Ewan ko, basta ang alam ko lang, isdang ahas sa ilog iyon. Sabi naman ni Kulas. Di ba, hindi naman ahas ang ulo ng dinosaur? Itong narito, ulo ng ahas eh. Nagsalita naman si Lino. Pag-uusapan ba natin kung anong klaseng hayop yun? O pagpaplanuhan natin kung paano patayin at makaalis rito? Sabi naman ni Artemis. Lino, hindi ako sigurado kung paano pumatay ng ganyang nilalang. Nakita mo naman kung gaano katibay ang kaliskis, di ba? Imposibleng tumagos dyan ang pana ko o kahit ang mga itak nyo. Clea, Tiara, baka may alam kayo dyan. I-share nyo naman. Wika pa ni Lino. Ngunit bago pa siya masagot ng dalawang diwata, ay muli na lamang umahon ang mahabang liig ng halimaw. Humuni iyon ng masakit sa tenga. Tapos biglang nag-spray ng kakaibang likido na kulay green. Sabi naman ni Kanzu, "Takbo na! Asido ang ibubuga niyan!" Magkakasama na nga silang nagsitakbo papalayo. Noong makalayo ay saka sila huminto at tumingin sa likuran. Nasaan na yun? Wika pa ni Mancio. Sumagot naman si Artemis. Hindi yun susunod dito dahil nilalang iyon ang ilog. Para sa halimaw ay teritoryo niya ang ilog. Kaya lahat ng lalapit doon ay itinuturing niyang kalaban o pagkain. Nagsalita din naman si Lino. E di umikot na lang tayo para makapagpatuloy tayo sa paglalakbay. Sumagot naman si Kanzu. Lino, wala tayong iikutan. Nakita mo itong matataas na pangpang na ito? Ganyan yan hanggang doon sa malayo. Kaya ang tanging daan lang para makapagpatuloy tayo sa paglalakbay ay ang dumaan sa gilid ng ilog. Teka lang, Kanzu.
Di ba ang sabi mo, ilang beses nang dumalaw sa'yo si Duran? Paano sila nakalampas sa halimaw na iyon? Hindi ko alam, Lino. Pero sa pagkakaalam ko, hindi palaging nandito ang halimaw. Kaya maaaring hindi talaga nila yan nakaharap ni Duran. Sumabat naman si Tingting. Ibig sabihin, malas tayo. Tumango si Tiara at sinabing, oo, parang gano'n na nga. Napaupo si Lino sa tabi ng isang bato. Sabi naman ni Tingting, yung mga pagkain natin naroon na iwan. Sabi naman ni Kanzu, lahat yun ay hindi na pwedeng kainin dahil asido ang ibinuga ng halimaw na sadyang nakakalason sa kahit anong uri ng nilalang. Sumabat naman si Mancio. Mali kayo dyan, hindi lahat ng pagkain ay naroon. Ang mga isda lang ang naiwan. Dahil ang mga kamote ay nailagay ko sa sako bago tayo nagtakbuhan. Sabi naman ni Lino. Nice, by Mancio. Maaasahan ka talaga pagdating sa pagkain. Sige, pwede na yan. Magsikain na muna tayo. Magluto na lang din muna tayo ng noodles para makahigop tayo ng sabaw. May tubig naman tayong dala at may lutuan tayong butane stove. Sabi naman ni Mancio. Kanzo, ligtas ba tayo sa bahaging ito? Oo, Mancio. Hindi natatawid hanggang dito ang halimaw ng ilog. E di sige pala, magluluto na kami ng makakain. Nagsimula na nga magluto sina Mancio at Tingting. Tapos inabutan na isa-isa ng kamote. Matapos makakain ay unti-unti na rin dumidilim ang paligid. Dito na muna tayo magpahinga. Gigising tayo ng madaling araw at susubukan nating dumaan sa gilid ng ilog pagkasakaling tulog ang halimaw na yan. Wika pa ni Kanzu. Sabi naman ni Kulas, e paano kung gising? E di lalaban tayo. Iyon lang ang paraan para makapagpatuloy tayo sa ating paglalakbay. Tumango lang ang lahat at kanya-kanya nang hanap ng pwesto na matutulugan. Makalipas ang ilang oras ay naramdaman ni Lino na may tumatapik na sa kanya. Noong imulat niya ang kanyang mata ay nakita niyang si Clea iyon. Lahat ng kasama nilang engkanto ay gising na. Silang mga tao na lang pala ang tulog. Pagkabangon ni Lino ay tinapik niya na rin si Tingting. Si Kulas naman ay ginising si Mancio. Magsasalita pa sana si Mancio pero sininyasan siya ni Artemis na huwag magsasalita. Nagpaliwanag si Artemis sa pamamagitan ng hand signal habang may iginuguhit sa bato. Ayon pa rito, ay naroon pa rin daw sa may batuhan ng ilog ang halimaw. Dadaan sila ng maingat sa hindi kalayuan doon. Tapos kapag nagising ang halimaw, ay susubukan niyang barikadahan ng pana na nag-aapoy ang bahaging dinaanan nila para hindi ito sumunod. E dahil sa mga bagong gising, ay tumango na lang ang lahat. Hindi na rin naman sila pwedeng makipagdebate dahil mahirap ang sitwasyon kapag hindi pwedeng magsalita. Dahan-dahan na nga silang naglakad, hindi kalayuan sa tinutulugan ng halimaw. Nasa hulihan nila si Artemis, nakabantay habang nakakasa ang palaso sa pana. Lahat sila ay nakatutok sa nilalang habang mahimbing ang tulog nito at paminsan-minsan lumalabas ang dila kapag humihinga ng malalim. Nakadistansya na sila ng 20 metro nang biglang napahatsing si Mancio dahil sinisipon ito sa lamig. Takbo na! Sigaw pa ni Artemis at nagsimula na silang magsitakbo ng mabilis. Pero hindi papahuli sa pagsunod ang nilalang. Agad nagbitaw ng 3 tira na may tigta-3 palaso na may apoy si Artemis. Pero dahil sa maliit lang ang apoy noon, kaya tinapakan lang iyon ng halimaw. Muli iyong humuni ng malakas at masakit sa tenga, kaya napatakip silang lahat ng tenga. Noong ipilig-pilig ng halimaw ang ulo, ay muling sumigaw si Artemis habang tumatakbo papunta kay Mancio. Mag-cover kayo! Ayan ang kaliskis niya! Kanya-kanyang dapa sa mga batuhan ang lahat. Pero dahil sa hindi pa masyadong kondisyon ang katawan ni Mancio, gawa ng sinisipon at kagigising lang, kaya hindi ito kaagad nakadapa.
Kitang-kita ni Artemis ang malapad na kaliskis ng nilalang na papunta sa likod ni Mancio. Lalo pa siyang nagmadali sa pagtakbo at tumakbo sa likuran ni Mancio para maharangan ito. Bumaon ng malalim kay Artemis ang kaliskis at patihaya itong bumagsak sa lupa. "Bay Kulas! Si Artemis!" sigaw pa ni Mancio. Kaya mabilis nagsibalikan sina Kulas at Lino. Nagsalita na si Lino. "Clea, Tiara, depensa niyo si Kanso. Hindi siya pwedeng mapahamak dito. Kami ni Kulas ang haharap sa nilalang na ito. Tingting, Mancio, bantayan niyo muna si Artemis." Tumango naman ang lahat. "Kulas, tapos na ang pagpapakumbaba natin sa halimaw na ito. Kaya lang naman ako sumang-ayon na idaan sa pag-iwas dahil ayokong pumatay ng hayop dito sa mundo ng mga engkanto. Baka maapektuhan ang ecosystem nila kung mawawala ang halimaw na ito. Pero mukhang hindi tayo makakaalis dito hanggat hindi natin ito nalalampasan. Di ba Kulas, kumpleto naman lahat ng kakayahan na meron ka?" "Oo Lino, kumpleto naman. Pero hindi ganoon kalakas dahil lahat ng mutya na tinataglay ko ay naibigay ko na sa mga ginamot ko upang magamit nila bilang proteksyon. Ang sarili ko namang poder ay hindi ko na napapalakas dahil matagal na rin ako huminto sa pagdedebosyon ng regular. Kaya baka hindi ito sumapat na panlaban sa halimaw na yan." Sumagot naman si Lino. "Huwag kang mag-alala Kulas, may naisip na akong paraan. Sumunod ka lang sa instruction ko. Tingting, Mancio, habang nilalabanan namin ang halimaw na ito, pagtulungan yung ilayo si Artemis. Ganito Kulas, hahawak ako sa iyo para mabigyan ka ng enerhiya. Kailangan mo dito ang 4 na elemento." Agad pumwesto si Lino sa likuran ni Kulas. Nakita nilang papalapit na ang halimaw at bigla iyong bumuga ng asido. "Kulas, magpalabas ka na ng malaking ipo-ipo sa pagitan natin at ang halimaw na yan." "Pero Lino, baka tamaan pa rin tayo ng asido. Hindi ko kaya gumawa ng malaking ipo-ipo. Kaya ko gumawa ng 4 pero maliliit lang." "Hindi Kulas, magtiwala ka sa akin. Kaya mo yan. Gumawa ka ng isang malaking ipo-ipo." Tumango si Kulas at agad umusal ng orasyon. Nagulat siya dahil nararamdaman niya ang malamig na enerhiya pumapasok sa kanyang katawan mula sa bahaging pinaghawakan ni Lino sa kanyang magkabilang tagiliran. "Sige pa Kulas, palakihin mo pa!" Wika pa ni Lino. Muling nag-concentrate si Kulas at lalo pang lumaki ang ipo-ipo na bumubuga ng hangin papabalik sa halimaw. Kaya kahit anong gawing pag-spray noon ng kanyang laway na may asido, ay walang nakakatagos sa bahagi nila Kulas at Lino. "Kulas, isunod mo na ang apoy. Ipasok mo sa ipo-ipo para maitulak ng hangin ang apoy papunta sa halimaw." Agad na rin iyong sinunod ni Kulas. Kumalat ang apoy sa pagitan nila Kulas at noong malaking halimaw na ulong ahas. Pinilit pa noon na lumapit pero agad rin na umatras matapos mapaso ng nagliliyab na apoy. "Paugain mo ang lupa Kulas sa bahagi niya." Wika pa ni Lino. Muling kumumpa si Kulas kasabay ng pag-usal ng orasyon at ilang sandali pa nga ay nagsimula ng umuga ang lupa sa bahagi noong malaking nilalang. Nataranta ang nilalang sa nangyayari kaya agad iyong tumalon papabalik sa tubig. "Panapos na atake na tayo Kulas. Gumawa ka ng ipo-ipo sa tubig sa bahaging nilubugan noong nilalang bago pa yung tuluyang makatakas." Makikitang nahihirapan si Kulas dahil malaking ipo-ipo na may dalang maraming tubig ang kailangan niyang gawin para mabitbit ang malaking halimaw na iyon. "Sige lang Kulas, isagad mo pa. Huwag kang matakot. Hindi ka mauubusan ng enerhiya dahil sa akin ang gagaling ang karamihan ng ginagamit mo." Sabi naman ni Kulas. "Lino, paano kung ikaw naman ang maubusan?" "Ayos lang ako Kulas. Mag-focus ka lang sa ginagawa mo. Ang mahalaga ay makaligtas tayo dito ngayon." Tumahimik na nga si Kulas at bumitaw na ng malakas na enerhiya at bumuo ng malaking ipo-ipo sa tubig. Pilit na tumatakas ang halimaw, subalit hinihila naman ito ng ipo-ipo hanggang sa umiikot na nga ang halimaw sa gitna. "Sige Kulas, paikutin mo pa ng todo at iangat mo sa ere."
Kapag nasa 3 tao na ang tangkad ng naiangat, ay ibato mo sa mabatong bahagi ng ilog. Lalo pang ang bumilis ang ikot ng tubig habang nasa gitna ang halimaw. Ilang saglit pa ay unti-unti na ring tumataas at noong naging sapat na ang taas ng naiangat ay ibinato na iyon ni Kulas sa batuhan. Bumagsak sa batuhan ang katawan noong halimaw at pumalo ang ulo sa bato. Hindi na iyon muli pang gumalaw. "Bay Kulas, nagawa mo!" Sigaw pa ni Mancio. Sabi naman ni Clea, "Pero Lino, hindi pa patay yan. Nawala lang ng malay." Sabi naman ni Lino, "Hindi ko talaga intensyong ipapatay kay Kulas ang nilalang na iyan. Sa tingin ko kasi, hindi yan katulad ng mga aswang na may sariling pag-iisip at may ibang motibo kaya gumagambala. Parang normal na hayop lang din yan na ayaw na ginagambala ang kanyang lugar. At kapag pumasok ka sa teritoryo niya, edi pagkain ka niya." Napabilib naman si Kanso at Tiara sa narinig ng mga sinabi ni Lino. Akala kasi nila ay intensyon talaga ni Lino na patayin ang halimaw. "Bay Lino, si Artemis!" Wika pa ni Mancio. Sabi naman ni Lino, "Tingting, ikaw na ang gumawa." Lumapit si Tingting kay Artemis at inilapat ang 2 kamay sa dibdib. "Mancio, kapag sinabi kong bunutin mo na, ay bunutin mo na agad ang nakabaon na kaliski sa dibdib niya para magsara na ang sugat." Tumango naman si Mancio. Umikit si Tingting at nagliwanag ang kanyang 2 kamay. Tapos noong magmulat ay sinabi nitong, "Sige na Bay Mancio, bunutin mo na." Pagkabunot lang noon ni Mancio ay unti-unti nang nagsara ang sugat. Dahan-dahang nagmulat ng kanyang mga mata si Artemis. "Anong nangyari?" Tanong pa nito. "Tinamaan ka ng kaliskis noong halimaw na mukhang ahas, tapos ginamot ka ni Tingting." Wika pa ni Mancio. "Kaya mong manggamot ng ganoon katinding pinsala?" Tanong pa ni Artemis. Sabi naman ni Tingting, "Oo, lalo na kapag mga katulad yung elemental, dahil enerhiya lang naman ang kailangan nyo, kaya mas madali kayong gamutin kumpara sa mga normal na tao." Sabi naman ni Kanzu, "Ano Artemis, kaya mo maglakad?" "Oo, pero parang may kirot lang kaunti sa loob na para bang nabugbog ang laman." Sabi naman ni Tingting, "Lilipas din yan at mawawala maya-maya kaunti." Nagpatuloy na nga sa paglalakbay ang grupo. Sabi naman ni Mancio, "Pasensya na kayo ha, dahil sa paghatsing ko, muntik na tuloy tayong mapahamak." Sabi naman ni Lino, "Wala yun, tsaka masama yata ang pakiramdam mo. Magpagamot ka muna kay Tingting." Sabi naman ni Tingting, "Oo nga, halika muna rito." "Hindi na, sipon lang naman to eh." Wika pa ni Mancio. Muli namang nagsalita si Tingting, "Oo nga, sipon lang, pero muntik na tayong mamatay lahat dahil sa sipon na yan. Kaya halika na, wag na matigas ang ulo, para hindi ka na manghina at humatsing pang muli kapag may dumating na naman na kalaban." Napilitan na kasi Mancio na lumapit kay Tingting at hinawakan siya nito sa noo. Tapos biglang nawala ang kanyang sipon at pananamlay. Nagsalita naman si Kanzu, "Tara, magpatuloy na tayo sa paglalakad. Tapos doon na tayo sa kabilang bahagi ng bundok magpahinga. Manghuli na rin tayo roon ng isda. Naudlot ang matinong kain natin kagabi eh." Sige, sangayon ako dyan. Nagugutom talaga ako eh. At hindi sapat ang noodles lang tsaka biskwit. Gusto ko ng isda na inihaw." Sabat naman ni Lino. Nagpatuloy na nga sila sa paglalakad ng 4 na oras mahigit. Saka huminto at gumawa ng campsite. Sina Kanso at Kulas ulit ang umalis para manghuli ng isda. Sina Tiara at Clea naman ang naghanap ng sili, kalamansi at kabuti sa lugar. Makalipas ang mahigit 1 oras, ay nakapaikot na sila sa siga at masayang kumakain. Sabi naman ni Lino, "Clea, bakit parang kakaiba ang isda rito? Masiksik ang laman at hindi malansa. Masarap din ang karne niya, parang karne ng hayop eh." Sabi naman ni Clea, "Abay, ewan ko. Hindi ko naman alam ang pinagkaiba. Hindi naman kasi ako kumakain ng isda doon sa mundo nyo. Wala kasing sariwa.
Ang mga nakikita ko madalas ay iyong nakababad na sa maraming yelo. Matapos makapagpahinga ay nagsalita si Lino. Ano Kanzu? Tutuloy pa ba tayo sa paglalakbay ngayon? Parang lumulubog na ang araw eh. Tama ka Lino, papalubog na nga ang araw, kaya dito na tayo magpahinga. Bukas na tayo tumuloy, tsaka iba na ang klima sa bahaging ito. Dahil kapag dumidilim ay nagkakaroon ng makapal na hamog ang buong daan. Kaya hindi mo rin makikita ang nasa iyong unahan. May bangin pa naman tayong madadaanan, baka mahulog lang tayo kapag kumapal na ang hamog. Okay, tama, bukas na nga lang. Pagsang-ayon pa ni Lino at naghanda na ng kanya-kanyang higaan. Tahimik na ang lahat na nagpapahinga habang nakatingin sa maliit na bonfire sa kanilang unahan. Naisip magtanong ni Mancio, Artemis, anong nilalang naman ang kilala sa bahaging ito o doon sa madadaanan natin? Saglit na nag-isip si Artemis. Kung doon sa ilog malapit sa bagsakan ng talon, ay sikat doon yung halimaw na malaahas ang ulo. Dito naman hanggang doon sa unahan. Teka, ano nga ba? Nang biglang sumagot si Kanzu. Kushtaka! Napalingon naman ang karamihan kay Kanzu maliban kay Tiara at Artemis dahil alam nito ang sinasabi ng hari. Ano yung kushtaka? Tanong pa ni Mancio. Sumagot naman si Kanzu. Hindi ko alam kung anong tawag noon sa inyo. Pero isa iyong higanting otter. Yung otter ay isang hayop na ang itsura ay nasa pagitan ng kuneho at daga. Pero itong kushtaka ay malahalimaw na bersyon noong otter. Mas malaki pa yun sa inyo. Siguro, pagsamahin nyo ang katawan nyo sa tatlo. Ganon kalaki ang pagkakabilog ng katawan ng kushtaka at isa't kalahati naman ng tangkad ko ang tangkad noon. Sabi naman ni Kulas, nakakita ka na noon, Kanzu? Hindi pa, naikwento lang sa akin ni General Dongkas. Sabi naman ni Tingting, sino naman yung Dongkas na yun? Sidekick mo kapag nasa digmaan ng kaharian? Hindi, ang aking ama. Ay, sorry. Biglang bawi pa ni Tingting. Si Lino naman ang nagsalita. So, kung makakasagupa natin ang isang kushtaka, paano natin tatalunin o maiiwasan? Hindi ko rin alam, maliban sa mano-manong pakikipaglaban. Wala pa naman kasing balita na may nakapatay ng kushtaka sa kaharian namin. Ano namang kapangyarihan noon? Lumilipad o sumisisid sa lupa? Tanong pa ni Mancio. Wala yung kakaibang kapangyarihan, maliban sa pagiging malakas at mahilig rin mambato ng bato. Sabi naman ni Kulas, di paano ba yan? Pagalingan na lang sa pag-ilag para hindi magkabukol. Sabi naman ni Tingting, anong gagawin sa atin kapag nahuli tayo noong kushtaka? Di gagawin pagkain. Naku, siguradong hindi na naman yun papatay ni Lino. Wika pa ni Mancio. Sabi naman ni Lino, baka gano'n na nga. Alam nyo naman na bawat buhay na nasa mundo o mundo ng mga engkanto ay may ginagampan ng tungkulin. Katulad din sa atin yung tinatawag nating ecosystem. Kaya hindi pwedeng basta-basta pumatay ng mga nilalang kasi masisira ang balanse ng mundo. Nagsalita naman si Kanzu. Diyan ako bilib sa'yo, Lino eh. Sa lahat ng nakilala kong mortal, puro pagpatay ang solusyon ng lahat sa problema. Lalo na kung nalalagay na sa alanganin ang buhay. Pero ikaw, mas uunahin mong iligtas ang ibang nilalang kaysa sa sarili mo. Oo, Kanzu, tama ka. Para sa akin kasi, ang pagiging babaylan ay hindi lang pagiging manggagamot at tagalipol ng mga aswang. Kasama rin sa tungkulin ko ang panatilihin ang magandang balanse ng dalawang mundo. O sige, matulog na tayo. Wika pa ni Kanzu. Sabi naman ni Lino, wala bang magre-relyebo sa pagbabantay para masigurong ligtas tayo sa ating pagtulog? Sabi naman ni Kanzu, Lino, 4 kami rito na engkanto, kaya siguradong walang makakalusot sa pakiramdam namin kahit patulog kami. Kaya pwede kang matulog ng mahimbing na walang inaalalang kaligtasan. Okay, sabi mo eh.
Wika pa ni Lino at pumikit na ito. Habang natutulog si Lino ay nagkaroon siya ng panaginip. Hindi niya alam kung nasaan banda ang setup, pero parang nasa kabilang mundo pa rin. Naroon sila sa isang mababaw na sapa at may isang baliw na bruha na tawa ng tawa, habang ang lahat ng mga kasama niya ay nasa sapa na kahit mababaw ay hindi naman makatayo. Dahil sa dami ng maliliit na tao o parang mga tiyanak na nakadagan sa lahat. Tanging siya lang ang nakatali sa isang poste. Sinubukan niyang umusal ng kahit anong orasyon pero walang gumagana. Sumisigaw na siya sa panaginip dahil nakikita niya si Tingting, Mancio at Kulas na sisinghap-singhap ng hangin habang nalulunod sa halos isang dangkal na lalim lang ng sapa. Hanggang sa maramdaman niyang may tumatapik na sa kanya. Pagkamulat niya ng mga mata, ay gising na pala ang lahat. Siya na lang ang tulog. Kuya Lino, anong nangyayari sa'yo? Ungol ka ng ungol, tapos bigla kang sisigaw. Tanong pa ni Tingting. Sabi niya naman, masamang panaginip lang. Anong panaginip naman Kuya Lino? Para matakot ka ng ganoon. Nalulunod ka raw sa isang dangkal na lalim ng tubig. Bigla namang napagalpak ng tawa si Tingting. Grabe naman yung panaginip mo Kuya Lino. Sana naman nilaliman kaunti para makatotohanan. Paano naman ako malulunod sa isang dangkal na lalim ng tubig? Iaangat lang kaunti ang ulo ay makakahinga na doon. Hindi na lang din muna nagpaliwanag si Lino dahil nakita niyang naroon na ang lahat, abala sa paghahanda ng pang-almusal. Nakita naman nilang paparating sina Artemis at Clea. Saan kayo galing? Tanong pa ni Lino. Sa paligid. Inikot lang namin kaunti ang paligid para alamin kung wala pang panganib na nakaabang sa atin. Sumabat naman si Mancio. Walang yung sinabi ni Kansu, Mustafa ba yun? Sabi naman ni Clea. Kustaka? Oo, yun nga. Magkatunog naman Wala. Tsaka ang sabi sa kwento, bihira naman makaengkwentro ng ganoon. Kasi bihira naman iyon lumabas ng lungga. Lalabas lang para kumain. Tapos babalik na uli sa pagtulog ng ilang buwan. Kaya napakamalas na rin talaga ng taong makakatsyempo sa paglabas ng ganoong nilalang. Oh, kumukulo na ito. Pwede na tayo magkape. Wika pa ni Kulas. Habang kinakalat ang baga para paglutuan naman ng kamuting kahoy. Matapos makakain ay nagpatuloy na sila sa paglalakbay. Nagsalita si Artemis. Kansu, may nararamdaman akong hindi magandang nangyayari. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may nakakalat na negatibong enerhiya sa paligid. Tapos unti-unting humihigop ng enerhiya at kapangyarihan ko sa katawan. Sabi naman ni Kanzu. Oo Artemis, tama ka. Nararamdaman ko rin yun. Hindi ko lang matukoy kung saang bahagi. Sa katunayan yan, parang humihina na ang katawan ko sa aking nararamdamang itim na enerhiya. Kailangan kong mauna Kansu para malaman natin ang makakaharap natin sa unahan. Sumabat naman si Kulas. Hindi ba yun magiging delikado para sa iyo Artemis? Hindi naman Kulas dahil magmamanman lang naman ako sa paligid. Kahit makita ko pa kung sinong may kagagawan, ay hindi naman ako susugod. Babalik ako agad dito kapag nakita ko na. Sabi naman ni Lino. Clea, ano kaya kung samahan mo siya? Oo Lino, sige, sasama ako. Wika pa ni Clea at agad nang umalis ang dalawa. Nagpatuloy na sa paglalakad ng may pag-iingat sina Kansu, Tiara, Kulas, Mancio, Tingting at Lino. Pansamantala muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 231. Bago po natin tapusin ang videong ito, ay batiin at pasalamatan muna natin ang ating current sponsor at mga super loyal na mga listeners na nag-join sa ating channel membership. Unahin na nating batiin at pasalamatan si Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar,
Maraming salamat po ma'am sa iyong solidong pagsuporta sa ating channel at mga projects. Sana po ay magtuloy-tuloy na ang inyong paggaling. Naway bigyan din kayo ng mahabang buhay at malusog na pangangatawan ng ating puong may kapal. Salamat din kina Sir Nilo Merdigia Luza, Ma'am Connie Flores, Ma'am Maria Victoria, Ma'am Georgina Bati, Ma'am Rose Halandumon, Sir Lito Bueno, Ma'am Lu Kira, Ma'am Sargent Katsdorms, Ma'am Christine Olson, Sir Jesmar Ocampo, Sir Eduardo Nicar, Ma'am Celsa Escartin, at kay Sir Dean Ciudadano. Marami pong salamat sa inyong pag-join sa ating channel membership dito sa ating main channel, pati na rin sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics. Sa mga gusto pong maging bahagi ng ating channel membership, huwag na po mahiyang pumindot ng join button katabi ng ating channel name. Last but not the least, ay pinapasalamatan ko siyempre kayong lahat na palaging umaantabay at nakikinig sa ating dalawang channels. Inaanyayahan ko rin po kayong makinig sa ating magagandang series, kagaya na lang ng Aswang Killer na naroon sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics, pati na rin ang Lihim ng Medalyon dito sa main channel na Katotohanan at Misteryo. Magiging active na uli iyon at sisikapin nating makapag-upload ng kahit isang part kada linggo. Maraming salamat po ha. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.